Hey guys! Joyce Yabut Portolome here! So for today, sa aga natin, it's just 6:23 and meron kaming appointment today papunta sa Schengen visa. Tama ba yung pronunciation nun? We'll be going to VFS with Switzerland guys because we'll be applying for our Schengen visa with the help of SMB Travel. So ayan guys, ang schedule namin is at 8 o'clock. 7:30 mi-meet kami ng assistant doon sa SMB kasi may mga papers kami na sila ang magpo-provide. So, ayan guys. Ito lang yung mga papel na provided on our end. Yung mga kami ang makapag-prepare while yung iba pa like yung mga tickets, mga insurance and all, si VFS ang nag-prepare nun para sa amin. Kaya 30 minutes early kaming makikita than our appointment. So, it takes time lang to accomplish all the papers kasi you have to go to your HR, you have to go to your banks and all, and you have to print din. So, ayan, make sure that you're ready with your papers at least a week before your appointment date. Tapos, photocopy nyo na, double, triple check nyo yan para later, when you go to your appointment sa may visa embassy, ayun, ready na. Sana. All ready na. Pero sabi naman nila guys, meron doon na scanner, photocopier, pero yun, pag na-late ka naman sa appointment mo, you have to rebook your schedule. So, ayan, make sure to be on time. Ayan kami, darating kami at 7 o'clock. Ayan, for our 7:30 appointment with SMB Travel. Yun, guys. I'll share with you din kung ano-anong parts yung i-help nila. Kasi, hindi ko naman remember yung last ko na Schengen visa application. Kasi yun naman, sponsored naman yun ng company. So, ayan, kasi business trip yon. So, ngayon naman, as a traveler naman tayo. So, hindi ko lang alam pa. Later, i-chika ko sa inyo after kung paano ang process kapag sumali kayo sa may tours. So, ayan. Punta na kami sa Makati, guys. VFS, ano daw kami? Switzerland at 6th floor Circuit Corporate Center 2. Circuit Makati Theater Drive. Ayan. Be there, sinasabi nila dito, be there 15 to 30 minutes before your appointment schedule. And make sure, again, to bring cash para handa kayo sa mga bayarin later. Yun lang naman, guys. Ano naman, they'll be sending you a checklist as well. Ako, ang ginagawa ko every time we have visa application, yung first page niya, naglalagay rin ako ng checklist para sure kung meron ba tayo lahat ng mga kailangan natin. So, yun lang. Laters! Hey guys! And I'm back. So, it's already 9:25. So, ito, i-run through ko kayo sa nangyari this morning. Our appointment is at 8 o'clock. Pero yung personnel from SMB Travel, kasi will be traveling through their, ano ba yun? Guided tour for December. Ayan, hilo-hilo pa. So, yun guys, dumating yung personal nila at 7:30 to give us yung couple of documents na wala pa sa amin, like yung application form, yung appointment letter, tapos meron din silang nilagay doon na cover letter for us, nakalagay rin doon na we'll be traveling through their tour. Yun, so, at 7:30, 7:40 tapos diretso na kami pinaakyat. Yung mga walk-ins guys doon, mapapansin mo, magpipila pa sila doon, tapos hindi pa alam ko anong specific time sila mapapaakyat. So nakaakyat kami at 7:40, tapos pagdating namin doon, meron ng parang groups na rin na nag-aayos. Siguro, dalawang groups yon, a total of 12, parang gano'n. Parang mga 12 silang nandun na nauna sa amin. Siguro mga 7:30 ang schedule nila. So yun, we had to wait for our turn. So I think yung papers namin, nakuha siya at around 8 o'clock. Yun, 8 o'clock naman talaga ang aming time. Tapos guys, 'di ba, ang daming papel noon. So, I highly suggest that you fix it talagang sunod-sunod sa ibibigay sa inyo na form ni SMB. Parang mga 3 times kami nagbalik-balik doon sa may nag-a-assist. One is kukunin niya yung papers mo, tapos like, for example, may part doon, 'di ba, that you have to give your leave form. May certain template yata silang sinusunod na parang hindi yun yung na-meet ng pareho kami ni Jello, so we had to sign a waiver for it.
parang gusto yata nila na addressing, parang letter to them na pinayagan yung leave namin and ganyan-ganyan. Pero yun, pina-waiver na lang siya. So, after nun, hihintayin mo ulit yung turn mo para tawagin ka by name. Yung iba by code, kami by name. Dahil siguro sa travel tours kami. Tapos, magpe-pay ka na. After naman ng payment, bibigyan ka na ng resibo. Then, i-ask ka to wait for biometrics. Ako, pinadiretso na ako for biometrics. So, kukunin lang naman yung mga fingers. Anong tawag doon? Fingerprints. Tapos, magtitig ng... wag yung kamay ko naman ang kunin. Fingerprints. And then, kasi guys, di ako morning person, alas 9 pa lang. Ayan, tapos magti-take ng photo. Tapos, ayun na, parang it will take a week daw. You have also a choice kung paano mo kukunin ulit yung passport mo with a visa. Either pick up or papa-LBC nila. So, yan. Si Zello, chinus niya ay pick up daw. So, sabi ko, ikaw mag-pick up noon? Sabi niya, ikaw? Ako pala. Hindi naman ako na-inform. Kasi diba, pag may travel kayo na upcoming, ayan. Mas matagal siya, like 1 week. Oo. Kasi, di ba guys, ano ngayon, it's October 15 today, may travel kami ng November 1. So, ayan, pipick up na lang para kung mas maagang dumating than yung magko-courier pa, kasi baka mag 2 to 3 days pa yon. Ako na lang ang kukuha para sure na makaalis tayo for Vietnam. And then, total hours na nandun kami guys, di ba dumating kami ng 7:40, natapos kami at around 9:10. 1 hour and 30 minutes kaming nagstay doon. So, ayan, I'll be updating you kung anong result ng ating visa. So, ayan, wish us luck. So, ayan, see you on the next one. Hey guys! Joyce with Bartolome here. And for today, it's, ano ba ngayon? It's October 22. Guys, nakuha ko na ang aming visa. May special guest! Hi! Si Nico, guys. Kilala niyo na to from the Thailand vlogs. Gusto niyo makakwento ko na yung secret niya na alam ko na. Ay, visa pala to. Sorry. Visa vlog pala to. Teka lang, bubuksan ko na. Siguro buksan ko muna tapos kapag kung ano nang resulta. Para hindi niyo nakitang nalungkot ako. Wait lang. Guys, sarado na natin itong vlog na to. Ba't may nakaibit na papel? Sabi ni kuya, bilis ma'am no? Sure yan. Guys, silipin ko lang dyan lang kayo. Si Jello meron. Ba't yung kanya pa nauna kong nakita? Ano ko? Ba't na may maganito? Yung US visa ko kasi dati, decline yung ganito po eh. Para ka ano ba guys? Ito na ako. Tingnan nyo po. Ay! Hindi pa yung mukha. Tingnan nyo para kanyari wawawi. Okay! Ganun mo. O siya, bye! Kukwentuhan ko na lang kayo ng mga requirements. Magdidiwang muna kami. Kakain muna kami ni Nico. Ay! Bye! Hey guys! So for today's sit-down video, I'll be sharing with you how we were able to get our Schengen visa before natin i-start ang ating Europe travel. So of course, syempre, bago tayo makarating ng Europe, kailangan natin ng visa. Yan, as a Filipino passport holders, kailangan natin yon. So here are the requirements, the steps, and how much ang mga ay ipapaliwanag natin for today's video. So, let's start! So, yun guys. This application is with the help of an agency for us. We got our assistance from SMB Travel. Sa kanila rin kami kumuha ng aming Europe tour. So, ito guys, I'll be sharing with you na yung pagkakasunod-sunod. So, when we decided to go to Europe, to go on our Europe trip, naghanap kami kung sino ba ang trusted namin na travel tour. So, aral-aral and of course, word of mouth and sa mga nakikita ko rin ng mga creators. So, we decided to go with SMB Travel. So, isa sa mga package nila is to help you also on getting a visa. Kasi nga, dahil nga busy tayo, di ba we usually do our visa ng DIY. Pero this time, guys, ayun, nagpa-help na tayo. Kasi di ba parang may stereotype din kapag ka sa Schengen visa, sa Europe visa, guys, sobrang daming requirements. Kaya yung minsan ayaw ng kumuha ng iba kasi yung iba, ganito daw kakapal, yung papers and all. Pero kami,
mabilis lang siya sa experience ko, no. This is not my first time to go on Europe trip. Nakapunta na ako back in 2018, pero yun naman kasi pinadala ko ng office. So technically yung mga papers ko noon kasama na rin sa sa request ng office, yung meron na akong parang invitation from Amsterdam. So this time naman, since tourist tayo, for leisure lang, ito yung mga requirements if employed ka. So, okay. First things first, kay SMB Travel, guys, may visa assistance fee siya of 4,500 for 2 to 4 yata yun. Kasi parang may tiering, guys, eh. Pag isa ka lang, 4,900. Pag 2 to 3 yata, 4,500. So, dun kami ni Jello pumasok. Tapos, mas mura siguro kung mas marami. So, starting off, si SMB Travel pala, bago kanya pakuhanin ng visa, is that magsisend siya sa inyo ng parang checklist. Meron akong kopya dito. Parang meron muna siyang pa-question and answer para makita din kung possible ka to get a visa. So, basically, magpapa-fill up ng form doon, pangalan mo. Ito guys, meron akong mga kodigo. Pangalan mo, ilalagay doon kung anong source of income mo, kung magkano ang monthly na kinikita mo. You need to disclose doon para makita nila kung may chance kang makapasa. So, you'll be writing there also kung ano na yung mga past travels, kung may mga dati ka ng visa, and all. So, once masubmit mo yun sa kanila, magbibigay sila ng go signal to pay for the application fee or the visa assistance fee. Unang bayaran pa lang yun, guys, kasi parang hindi na ikaw yung mag-fill up ng forms doon sa may site ng visa application, sila na yun. Yun ang maganda kapag meron kang travel tours na mag-work hand in hand with you, sila na, tapos sila na rin ang mag-check na schedule of application for you. So, for Schengen visa, guys, wala naman siyang tanong-tanong. You just need to submit papers. So, maya-maya, I'll be sharing with you kung ano yung mga papers na kailangan yung isubmit. So, there. Kapag approve ka na ni SMB Travel at nakuhanan ka na niya ng date when to go to the embassy, ito na yung mga things na kailangan mo i-prepare. First thing is that you need to have your Philippine passport. Ilalagay natin dito pa isa-isa. The 6 months valid. Lagi naman yan, guys. Make sure na magta-travel kayo, 6 months valid ang inyong passport at may enough pa kayong paper kung saan pwedeng magtatak. Next, passport with stamps and visa. So, guys, you need to have a photocopy of all the papers, all the parts of your passport na may tatak, may stamps, at may visa. So, make sure din na yung pagkakasunod-sunod is kung ano yung pagkakasunod-sunod ng papel nyo sa passport para hindi na mahirapan maghanap-hanap yung mga mag-check ng papel nyo. And then, if meron din kayo na lumang passport, hindi yung ginagamit nyo ngayon, na may mga visa na before, may mga stamps niya, isama nyo rin siya, guys. So, next naman, you need to have a 2 pieces, 3.5 cm by 4.5 cm na ID passport in white background. So, make sure, guys, na magpa-picture kayo ng recent. So, kung tapos na kayo lahat dun sa mga parts ng passport nyo, first part pa lang to, guys, marami na tong photocopyhan. So, make sure meron kayong printer sa bahay para mas madali kasi mahal din magpa-print outside. So, yun. Kapag tapos na lahat regarding passport, medyo makapal-kapal na yan, lalo na kung makapal lang inyong travel history. Next naman is you go on yung mga, government papers. So, 1, you need to have an original and photocopy of your PSA birth certificate. Next naman, kung kasal din kayo, guys, mag-send din kayo ng original PSA marriage certificate and photocopy. Make sure pala, guys, that lahat ng papel nyo will be printed in A4 size paper. Next naman na tier is we go on the financial side. So, of course, we need to have a bank certificate. Ito, guys, ang sasuggest ko sa inyo is to have yung bank cert and certificate nyo for the bank na may pinakamatagal na kayong standing or like marami na kayong transactions. Like me, ang ginamit ko na bank is from 2013 pa. So, yun, guys, hindi rin pwedeng isang bagsakan na ang kunyari, from 0 or like from 1,000, 2,000, 10,000, biglang may 500,000 ka na, hindi dapat ganon. Dapat talaga yung bank nyo na marami kayong transactions, doon talaga kayo nag-iipon. So, si
SMB Travel, guys, nagbigay rin siya ng suggestion doon na dapat yung average daily balance nyo will be at least 200,000. Tapos yung current money nyo naman is at least 300,000. So, pag pupunta kayo sa bangko, let them know that you're getting a visa for your Schengen visa, for Europe na tour nyo. Kasi, need din ilagay doon na specific na for Schengen visa. Doon naka-address, kung alam nyo na rin kung kaninong embassy kayo, kasi iba-iba rin yan eh. Schengen visa, pero may Switzerland, may Amsterdam, may kung saan man. Because, diba guys, yung Schengen visa will be valid to 29 countries. Lagyan na lang natin dito kung ano yung mga countries na pwede nyong gamitan ng visa na yon. For us naman, 9 countries lang naman yon. So, next naman, after you get your bank certificate na tama ang ADB at current available balance nyo, you need to get 6 months worth of bank certificate naman yun, guys. For me, sa experience ko, BPI, pwede siyang i-print online. Kaya nga lang, that time when I checked, parang hanggang August lang. Parang delayed ng 3 months yung nakalagay na statement ko. So, kailangan ko talagang pumunta sa bangko para sila yung mag-release ng statement ko na updated. So, yan. Si Jello naman, kumuha siya sa BDO. Ito pa nga pala yung need ko ipaalala sa inyo. Kasi kami nga, di ba, as a busy person, kumuha kami parang 1 week na lang before nung scheduled visa application namin. If you can, kasi parang valid naman yata ng 30 days, kumuha na kayo ng maaga-aga, guys. Kasi there are times na, hindi agad na ilalabas ng bank yung mga kailangan yung paper. Except kung talagang frequent na kayo or like kung may close na kayo inside the bank. Pero if not, may mga times na 5 to 7 days. Ako, medyo na-stress ako sa part na to kasi nga, guys, yung paper ko nga, pwede siya online pero hanggang August lang. If if kakailanganin ko ng yung talagang recent ko, 5 to 7 banking days daw, parang in 5 days time, scheduled visa application na namin. So, yan, medyo kailangan mo magpa-rush. Pero, di kayo ma-hassle, make sure to aga-agahan. There. So, if you have na yung for bank cert and bank certificates, iba pang pwede nyong isend sa kanila na paper to show your credentials na okay yung financial standing nyo is to send. Kunyari, meron kayo titulo ng bahay or titulo ng lupa or sa negosyo. So, a reminder guys, itong mga application files na sinesend ko sa inyo na requirements are for those na employed. Iba pa yung para sa mga students, iba pa yung para sa mga self-employed, may mga business. So there, in our case, since meron nga kaming units na sinend ko naman yung contract to sell sa amin ng unit namin. Yun, both kami ni Jello, nakapangalan naman kami pareho. So, I think plus din yun kasi parang may ties ka dito sa Pilipinas na hindi ka pupunta doon para magtrabaho na meron kang babalikan sa Pilipinas. So, there. Ito naman, next guys, so meron na tayong 7. I-rundown natin. 1 is yung Philippine passport. 2 yung passports with stamps and visa. 3 is yung 2 pieces na passport IDs in white background. 4 is yung PSA bank certificate, original and photocopy. 5 is your PSA marriage certificate para sa mga kasal lang, original and photocopy as well. 6 is your bank certificate. 7 is your 6 months bank statements. Tapos, itong next naman, guys, yung from 8 to 12 natin is all from your employment na. Ito yung makukuhanin nyo sa HR. Ito na yung mga meron kayo. So, 1, dito, yung pang-8 pala natin is the COE, Certificate of Employment. So, dapat nakalagay dun, guys, kung saan kumpanya kayo nagtatrabaho, anong posisyon, magkano ang monthly compensation, dapat may number ng HR, tsaka kung kailan kayo nag-start na employment. Tapos, next naman, number 9, guys, kailangan nyo ng approved leave of absence. Yung iba, di ba meron kayo niyan sa portal nyo, merong nakasystem. Kasi kami sa amin naman, meron kaming portal, pero yung ginawa ko, yung manual yung sinend ko. So, pagdating ko dun sa embassy, guys, pina-waive siya. Pero, yun lang. Make sure na meron din kayo nito para kung kailangan talaga, sure na meron kayo. Kasi yung sa akin, may nakita naman ako, kaya nga lang, hindi nila ina-accredit yung manual paper. So, pinag-waiver ako. Sa kanila namang end yun.
And then next naman, number 10 is your company ID. Kita doon, picture nyo, anong posisyon nyo, kung saan kumpanya kayo, para ma-align nila kung yung COE mo ba, yung company ID mo is same dun sa dineclare mo. Next naman is that you need to have 11 na tayo. Your ITR, your income tax return, ako ang sinend ko noon was 2023 dahil hindi pa nga available ng 2024. Yun, dahil nag-apply kami, ano ba to? October kami nag-apply, wala pa yung recent. So, 2023 ITR sinend ko. Next naman, ito yung mga optional. Your PRC ID for those na professional. Si Jello nag-send siya. Given na siya ay isang CPA. For doctors, for lawyers, yan. I-send nyo yung mga PRC ID nyo. Plus din yan. And then, yung isa pang optional, yung sabi ko nga kanina, na other sources of income or yung ties nyo dito sa Pilipinas na may mga babalikan kayong lupa, may kotse, na anything na may papel na meron kayo nun. So, basically, on our end, ang pin-repair namin is, yung talagang required is from 1 to 12. Tapos, yung 13, 1 to 11 pala. Yung 12 na PRC ID, 13 na other ties, yun yung mga pwede nyo pang isubmit. Parang yung iba guys, nagsisend din. Ako pala, nagsend din ako ng credit card statements ko. Pwede nyo rin ipakita yan guys para alam nila na on a monthly, kung magastos ka talaga, capable ka na mag-shopping, mamili, para they know na when you go to their countries is that help ka sa economy nila to buy stuff, na talagang for travel and all. Yan. So, kung may mga masisend kayong ganon, or kung makakapag-send kayo ng multiple bank statements, kasi yung iba naman, hindi lang naman isa ang bangko. Yung iba may mga digital banks, yung iba may GCash, mayroon na rin mga statements yan, diba? Pwede nyo yung isend. So, when na-prepare nyo na to, and it's the date of your visit to the embassy, kami guys, ang embassy na pinapuntahan sa amin ni SMB Travel is at Switzerland Embassy sa VFS service sa may Ayala Circuit, Makati. So, iba-iba yan guys. Kasi no first time ko na nag-travel to Europe, sa Amsterdam, Netherlands naman ako pinapunta. So, iba-iba yan. Sabi nila, pinapa-apply ka nila kung saan ka papasok na European countries, or kung saan ka lalabas, or kung saan ka mas pinakamatagal. So, kami baka kaya Switzerland kasi medyo matagal naman kami sa Switzerland. So, yon. Make sure again to prepare all your papers in A4 size. Yon, na paper. Doon nyo siya i-print or doon nyo siya i-photocopy. So, on the day of our application, guys, may mag-message sa amin, may mag-guide sa amin from SMB Travel na kanilang travel coordinator, parang ganon. I-meet niya kayo at least 30 minutes of your scheduled time. Kami, ang scheduled time namin that time, parang 8 yata na umaga. Basta maaga siya, guys. Tapos, may i-hand siya na paper sa amin. So, aside from dun sa mga pin-prepare natin na papers earlier, si SMB Travel magpe-prepare na flight nyo, yung papers nyo already printed, yung hotel accommodations, bookings nyo, ibibigay nyo rin sa inyo, yung travel insurance nyo, and yung cover letter na you'll be part of SMB Travel na group tour. Na, which I think is malaking help talaga guys, kasi they already know na talagang eligible ka to travel, na scan na talaga nila tong mga tao na to is capable to travel, and may contact na rin sila, I think, sa loob. With regard to financials, ito na, yung mga gastusin. Ito na, i-run through na natin. Medyo, on the pricier side siya. Syempre, humingi ka ng assistance, which I think is very helpful talaga. For SMB Travel, guys, meron silang 4,500 visa assistance, as mentioned earlier. Tapos, kapag pumunta ka na sa may VFS, guys, yung service center for visa application, magbabayad ka ng VFS service charges. Andito yung resibo ko, guys, kasi nakalimutan ko na. May charge siya for logistics na 1,245. Siguro ito yung mga printing sa loob. Tapos, meron kaming visa fee of 6,100. Each to, guys, all each tong sinishare ko sa inyo. Tapos, meron siyang option din ng SMS service charge. Meaning, guys, kung gusto mong i-text ka nila, kung ready na yung
application mo, may ganun din, 150 pesos. So, in total, ang ginastos natin for visa pa lang is 7,495 plus yung 4,500 na assistance fee kay SMB Travel. So, in total, gastos tayo sa ating Schengen visa ng 11,995 pesos. Ayun guys, kung sasabihin nyo bakit ang mahal, sa tingin ko, worth it naman siya kasi nga, like yung mga bookings, yung mga pag-i-input ng visa application, pagkuha ng schedule, si SMB Travel na yung gumawa nun for us. Tapos yung mga nag-run through sila kung ready na ba yung mga ganitong papel, ano yung mga kailangang i-submit. Parang on our end, ipiprepare na lang namin siya, ipiprint na lang. So, bawas siya sa iisipin namin, given na busy nga kami. So, yun lang naman guys, and sana mas napadali ang mga buhay nyo kung ano yung mga kailangan nyo i-prepare, kasi minsan yung iba na i-intimidate kumuha ng Schengen visa kasi nga ang dami daw na papel. Dito, kasya sa papel, sa envelope na to yung mga papers namin, so hindi naman siya yung gabundok na ganyan. And yun, nakuha naman namin ng visa namin just 2 days. Yun, parang nausog pa nga 3 days kasi hindi pa ako available to get it. Pero in 2 days time, lumabas na siya na approve. So, yan. Thank you so much for watching the vlog. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts. At Yabut Joysan on Instagram and Chi JY on TikTok. So, yan. Sinong excited sa Europe vlogs? Taas ang kamay. Comment down below kung ano gusto niyo makita. I'll be also sharing sa inyo yung mga expectation ko bago kami pumunta sa Europe and kung ano yung reality pagkatapos sa aming vlogs. Yan lang. See you on the next one. Bye!